Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Tingnan natin muli kung paano tinawag si Joshua at kung ano ang panawagan sa kanyang pangunguna sa mga Israelita. Dito sa Joshua 1, chapter 1, verse 2, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people, ikaw, Josue, at lahat ng mga Israelita, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. So, ang panawagan kay Josue ay pangunahan niya yung mga Israelita upang kanilang mapuntahan ang pangako lupa na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila. Ito nga ay ang Kanaan. Kaya nga, ang paalala ay magkaroon dito sa verse 6, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swear to ancestors to give them. So, ang sinabi ng Panginoon kay Josue, magpakalakas siya na loob at tunay na magpakatapang siya dahil pangungunahan niya yung lupa na pangako niya sa panahon pa ni Abraham sa mga Israelita o sa mga Hudyo. At dito nga makikita natin na sa verse 2, then the Lord said to Joshua, see, I have delivered Jericho into your hands, along with its kings and its fighting men. At isang assurance naman na sinabi ng Panginoon kay Josue na naipagkaloob na niya. So hindi pa nangyayari, sinabi na rito ng Panginoon sa verse 2 ng kanyang sabihan si Josue na pangunahan ng mga Hudyo upang pumunta doon sa lupang pangako na ipinagkaloob na niya yung Jericho na ma-deliver sa kanyang mga kamay sa pangunguna ng Panginoon sa kanilang mga buhay. So Joshua is not hoping to win. He knew God has already won. Ang isang katotohanan na sabi dito, every level of inheritance must require a disinheritance from the devil. It won't be easy, for the devil won't easily give up. Isang katotohanan na makikita natin ang paghahadlang ng kaaway, yung demonyo, pati na ang kanyang mga alagad, upang yung mga sinasabi ng Panginoon na kanyang mga pangako ay mapasubalian ng kaaway. Kaya nga, kapag ang Diyos ay nangako, bagamat ito ay tunay na matutupad sa pinangakuan, makikita natin na hahadlang, gagawa ng kalokohan, at idadivert niya o pasusubalian niya ang sinabi ng Panginoon. Ito ay walang iba. Iyan talaga ang trabaho ng kaaway. Kaya nga, ang tawag sa kanya ay the great deceiver, the father of lies. Ang gagawin niya, katulad ng ginawa niya sa una natin mga magulang, lulukuhin niya o kanyang lalansihin o bibigyan niya ng pasubali ang mga sinabi ng Diyos upang ito ay hindi maganap sa kanilang mga buhay. Dito sa Ephesians 6:11-12, put on the full armor of God so that you could stand against the devil's schemes, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Diyos, ipinapaalala sa atin na ang tunay nating kalaban ay hindi mga flesh o hindi mga tao o flesh and blood, kundi tayo ay nakikipaglaban doon sa mga kapamahalaan at mga authorities, mga nangunguna at mga kapangyarihan na sa madilim na mundo, at ito ay mga spiritual forces of evil. At dito mapapansin natin ang sabi ito, you can stand against the devil's schemes. Yung devil's schemes dito ay galing sa Griegong salitang methodia, na kung saan nakuha natin ang salitang English na method. So makikita natin dito na ang devil, pati na ang kanyang mga cohorts o kanyang mga kakampi ng mga evil spirits, ay talagang nag-iisip, gumagawa sila ng masamang plano, at hindi lamang kundi masamang plano dahil nga mayroong background ang demonyo, pati na mga anghel, na dahil galing sila sa langit ay mayroon silang kapangyarihan na gumawa ng matitindi at mga effective na mga plans. At kaya dapat tayo ay maging handa dyan, at kung paano sila naghanda na very strategic, mga tactics na kinakailangan nilang gawin upang magapi ang mga anak ng Diyos, pati na ang mga Hudyo ay kinakailangan na maging handa tayo. Ipinapaalala sa atin na hindi physical ang ating labanan, kundi ito ay spiritual na labanan. Dahil wala tayong laban sa mga anghel kung lalaban tayo sa kanila ng physical. Kaya nga maliwanag na ang pakikipaglaban, anuman ang nasa mga kuta o kanilang mga strongholds na nasa sa atin, malalabanan natin ito sa pamamagitan ng mga spiritual na pamamaraan. At dito ay makikita natin na ang ating kaaway sa pangunan ni Satan is not fair nor passive. Hindi siya natutulog. No, lagi siyang vigilant. He is active and deceptive. He has clever tactics
and strategies. Dito sa 2 Corinthians 10:3-5, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapon we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. So, nililiwanag sa 2 Korinto na hindi nga tayo nakikipaglaban kung paano makipaglaban ang nasa mundo. Paano ba makipaglaban yung mga nasa mundo? Siyempre, yan yung mga eye to eye at tooth to tooth or teeth to teeth. Ibig sabihin kung paano mo ang mga taga-mundo, kung paano ka ginawa ng isang tao, gaganon din ang gagawin mo o higit pa sa kanilang kasamaang ginawa. Kaya nga may alam tayo ng mga lahi na kapag may pumatay ka ng isang anak na lalaki sa lahing ito, papatayin din yung anak ng lalaki mo. On the contrary, sabi, they have divine power to demolish strongholds. Mayroon tayong kapangyarihan na galing sa langit upang wasakin natin ang mga kuta, upang wasakin natin ang mga tanggulan o mga strongholds na gawa ng kaaway. Share Jesus. Subscribe, share Paraclet TV. Go, go, go.